So, abangan po natin kung ano man itong mga video na meron si Starrock at para makapagsalita ng ganito ang tatay ni Beyonce. So, doon naman sa mga kumu-question kay Beyonce, no? Abangan nyo po yung mga susunod na gagawin ni Beyonce, no? Tulad ng sinasabi ko, it can be strategy or talagang nahihiya pa siya. Dahil nga dito sa ginawang live stream ni Beyonce, siya ngayon ang usap-usapan sa mundo ng Kalingap community at sa anti-Kalingap community, no? And samot-saring mga puna, no, mga saloobin ang lumabas, no, sa mga taong nakapanood, nakarinig ng kanyang live stream. And ilan dito ay may mga nag-post, no? So medyo relevant naman yung post kaya ating bibigyan ng reaction, no? Kung yan man ay puna, so why not share our opinion? Di po ba? At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personal. Matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So yun nga po, no, ating bibigyan ng opinion yung ilan sa mga comment or post sa Facebook na about dito sa naging live stream ni Beyonce. At kung totoo ba, no, na may pagbabanta, no, dito kay Starrock, yung isa sa mga vloggers ng Kalingap ng Kalingap community about sa pagpapalabas daw ng video. Kasi kung matatandaan ninyo, itong si Starrock ay pumunta sa isa ata sa mga kamag-anak nila Beyonce at na ini-interview, no? Meron po si Starrock niyan. So may kaugnayan po ba ito, no, doon sa sinasabing pagbabanta ng tatay ni Beyonce, no? Connected pa ba to doon sa video na yon, di ba? So kung ano man po yun yung aabangan natin doon sa kwento na yon. But for now, no, tingnan natin kung ano ba yung pwede, no, na reason at nasabi yun at kung totoo ba yun, no? So allow me to show you some of the post dito sa FB, no, regarding dito kay Beyonce, no, yung mga napansin, nasita nila, no, yung mga nakita nila. Okay? So ito po yun, no? So simulan po natin dito sa post na to, no, na ang sabi, tanong ng mga viewers sa live ni Beyonce, bakit daw hindi nagpapakita ng mukha sa camera at nagtatago, no? So ito po yung ilan sa isa sa mga post. And kung mapapansin nyo, no, may sagot dyan yung iba dun sa comment section. Okay, so allow me to show you that part, no, ng tanong na yan na galing sa comment section. So yan po yung ilan sa mga comment, no, nung nakita yung post na yon. Sabi nga nung iba, no, iniisip pa kung kakapalan pa ang mukha. No, mukhang demonyo kasi. Kanya-kanyang style yan. Gawa din kayo sa sarili ninyo. Takot siya na putaktihin ng mga bubuyog. Okay? So, most of the comment na dito sa post na to ay negative, no, against sa hindi pagpapakita ng mukha ni Beyonce. Okay? So, ang akin, no, ang pananaw ko rito, although hindi naturuan, I don't think na naturuan si Beyonce, no, kung ano yung i-discarte niya sa live stream niya, no, hindi sa tingin ko, no, kasi marami sa mga live stream niya na yon, mas marami yung tahimik, no, magsasalita siya ng konti, then silence, sasalita siya, silence, So, kaya nasasabi ko na walang umalalay or walang nagturo sa kanya. Diskarte niya yon. Ngayon, sa hindi niya pagpapakita ng mukha, it can be another diskarte, no, style niya. Kasi, bakit kayo, no, kayong mga nag-comment dyan, bakit nyo nasabi yan? Which means nanood kayo. Pinanood nyo siya. No? Hoping na mayroon kayong makita or marinig
na pwede niyong ibato sa kanya. Di ba? Ako po ay hindi anti-kalingap or pro-kalingap pa. Reactor po ako. I'm just basing my idea on what I observed, what I saw, no? And kung ano yung opinion ko, no? So, sa mga katulad ninyo, kayo po, no, kayong mga nandirito sa comment section na to, nanood po kayo, no, sa live stream na yon. Tingin ko po, para makapag-comment kayo ng ganyan. Para sa akin, no, maaaring maging diskarte ni Beyonce yun. Bakit? No? Dahil alam niya na matagal na siyang hinihintay ng taong bayan, ng community, no, ng kalingap at anti-kalingap, no? So, maaaring hindi siya muna nagpakita ng mukha. It can be a strategy of her, no? So, para mas masabi kayo. 'Di ba? Dahil sa hindi niyo siya nakikita, mas nagiging curious kayo, na mas nagiging eager kayo. 'Di ba? Kaya kayo pumasok sa live stream niya hoping to see her. Kung anong meron sa kanya, kung ano ang bago sa kanya, kung gumanda ba siya, pumangit ba siya. Yung pwede niyong ipintas yung mga galit kay Beyonce, no? Ganun po 'yon. At doon naman sa mga supporter ni Beyonce, siyempre natutuwa sila. Kaya regardless may mukha yan o wala, masaya sila. Di ba? Ang sa kanila doon, nag-live na siya. Yun yung importante. No? Dahil may channel siya, nag-live na siya. So yun yung mga importante sa mga supporters ni Beyonce. Pero sa inyo, itong mga nasa comment section, dahil nga dismayado kayo, hindi nyo nakita yung mukha, wala kayong maipipintas. Di ba? Ayan ay opinion ko, ha, wag po kayong masasaktan, no? So dahil hindi nyo nakita, different reactions, no? So yung mga katulad niya, mga sinasabi nyo, may mukha pa ba kasi siyang ipapakita, di ba? Mukha asim na lang meron, di ba? Iniisip pa kung kakapalan pa ang mukha, because of what happened. That's why this person is saying those things, di ba? Mukhang demonyo kasi. Why? Because of what she did kay Bal Santos Matubang. Diba? Napaka-ungrateful niya raw. So, these are just your opinion because hindi nyo nakita yung mukha niya. Diba? Baka nahihiya, hindi lalim ang pinatulpo, ang tumulong. Ano lang, tapos tulungan, iwan ko. Bakit may ganung tao sa mundo, okay? Pag nag-live si Beyonce, kaya di pinakita mo kanya, nandoon mo ka ni Beyonce kay Kapisot at Salcedo. Di ba? So most of the reaction here are negative against sa ginawa ni Beyonce na pagtatago ng mukha. But para sa akin, no, yun yung opinion ko, no? Na it can be her strategy, no? Kasi kung sinasabi ninyong nahihiya siya, kung may mukha pa siyang iharap, bakit po siya nag-live stream? Di ba? Maaring may nakapagpayo na sa kanya yan, or maaring na-realize niya na yan. No? Na, why not? Di ba? I think na-realize niya na nga eh. Kasi doon sa mga live stream niya, I don't know, the latest live stream, sinabi niya, di ba? Kaya hindi siya nagja-jacket dahil para lahat pumasok at makakatulong sa watch hours niya. No? Di ba? So, kung siya ay nahihiya, hindi niya para sabihin yon, which means she is ready to face anyone. No? So, it can be a strategy for her not to show her face. Maaring ipapakita niya yung mukha niya once ma-monetize na yung channel niya. No? That's what I'm thinking. Okay? So, sa another slide, maraming napansin kay B. Mabilis naman pala daw magsalita. Bakit sa live selling ng Velvet hindi maibuka ang bibig? Okay, isa lang yung napanood ko na live selling kasama si Rachel, no? If we are going to base, no, itong sinasabing ito, kasi po sa pawan. And alam na natin, 'di ba, na nanglalamig na siya sa lab team. So it can affect her. No? It can affect her. And of course, kita pa siya sa camera. So dito sa live niya, 'di ba? Hindi naman siya nakikita eh.
no? So medyo malakas ba ang confidence niya, no? So doon sa mga nagsasabi kaya hindi siya nagpapakita ng mukha dahil nahihiya siya, it can be no totoo, or ano niya yon, strategy niya. Now dito sa pagsasalita, no, doon kung i-base natin doon sa live selling na yon sa Velvet, hindi sila dapat magsapawan, no, ni Rachel. And it seems like si Rachel yung tipong maboka, di ba, among the two of them. So kaya nagi-giveaway si Beyonce. Yun yung opinion ko, no, yun yung tingin ko. And yun nga, dahil nga sa may hindi na pagkakasundo between her and Edu, di ba, lumabas na yung mga issue di ba? So may kasama na doon yung medyo hindi na siya at ease in doing those things, no? Lalo nasa kalinga pa siya. Okay? So yun yung reading ko, no? Kaya mas vocal siya ngayon, channel niya yan no? Channel niya yan. So she can do whatever she wants. Diba? She can say whatever she wants to say. Diba? Kaya mas confident siya magsalita. And yun nga, factor doon yung hindi pa nakikita yung mukha niya. I'll assure you, pag nakita na yung mukha niyan, no, maaring mas lamang pa yung tawa-tawa niyan, no, or maaring may kasama siya pag nag-live siya. Okay? So, given po yan, itong napansin na to, and ano po yan, yun po yung magiging basihan dyan, no? Kasi yung live selling daw sa Velvet, so most likely yun yung kasama si Rachel. Diba? So, ano po yan? Normal. Para sa akin hindi po sana nasabing yan din yung dapat nyo isipin. At hindi ko po dito pinoprotektahan or hindi po ako pro Team Guapa, no? At hindi rin po ako pro Kalingap community, no? Isa po akong reactor na nakabase lamang doon sa aking nauunawaan, doon sa aking pagkakaintindi, sa aking nabasa, napanood, no? So opinion ko po to. Ngayon, kung hindi nyo po magustuhan, you can comment on our comment section and elaborate kung ano man po yung opinion ninyo. And maybe we can understand each other, no, further sa comment section. So, dito po, sa nagsasabing ito na mga nakakapansin, yun po yung aking opinion doon, no? Hindi sila pwedeng magsapawan. One of them should give way. Kunyari, kung nagsasalita si Rachel, let Rachel talk. Now, if Beyonce talks, Rachel will keep quiet. Ganon. Pero sa nakita natin, mas very vocal si Rachel. Kasi nga, mayroon ng lamat, ika nga, no, yung samahan ng Kalingap community against kay Beyonce. Diba? Yun Diba? Yung after nung pag-uusap saka nagkaroon ng live selling. Diba? Okay, so another one is ito. Sa papa ni Beyonce may banta kay Starrock. Kapag i-upload daw ang video, isasama siya sa irereklamo. Anong mayroon sa video na hawak ni Starrock? Okay, so medyo controversial to, no? Itong binitawang post na to. Certain Gen ata no? Yung nag-post nito kung maalala ninyo, merong upload si Starrock interviewing, no, yung relatives ni Beyonce. Tiyuhin yata, di ba? Hinihingian niya ng opinion itong mga kamag-anak, ito tiyuhin ni Beyonce. So, I'm thinking this is connected doon sa video na yon, no? Doon sa video na yon. And kung hihimay-himayin nyo yung post na yan, it seems, no, totoo yung balitang naririnig natin na may mga nireklamo pang mga taga-Kalingap. Diba? Kasi ano sabi? Kapag i-upload daw ang video, isasama siya sa irereklamo. So mayroon ng nakaplanong irereklamo or na ireklamo na. So pwedeng ihabol si Starrock. Ngayon, if that video is connected to those video na unang pinalabas ni Starrock nang in-interview niya yung tiyuhin o kamag-anak ni Beyonce, no? Maybe this is more revealing. Di ba?
baka mas maraming marireveal yung video na yan na merong hawak si Starrock para magbanta ng ganyan. Yung tatay ni Beyonce, no? Maybe it's too personal or it will reveal the real intentions, no? Nung pamilya Batalero. Okay? Or maybe that video ay mga pahayag na mga taong galit, no, sa mga Batalero at sila ay sinisiraan. No? Kasi pag lumabas nga na yan ay video na sinisiraan sila, lalaki ng gusto. Hindi matitigil. So masisira sila lalo. Now, maybe it's more than that. Kasi masyadong naging controversial siya ngayon, no? Magiging ano yan, mas lalong iisip yung mga tao, ano bang meron yung video na yan. Dahil alalahanin nyo, meron nang nagsalita na something like close sa family, relatives din nata nila Beyonce na si Oretta, di ba? A certain Oretta say that hindi raw maganda ang ugali ng Batalero. Now, itong video na to, it might be against, no, sa reputation ng Batalero. Kasi hindi naman magsasalita ng ganyan yung papa ni Beyonce. If, no, it's not a damaging video sa pamilya niya. Okay, so kung ano man yan yung mga abangan natin. And I hope, no, pag lumabas yung video na yan, ay may katotohanan. Kasi kung yan ay kwento-kwento lang, well, it will cause more problem and pwede ngang ireklamo si Starrock. At mabibilang na siya dahil may mga nauna nang nireklamo. Alalahanin nyo, si Erwin TV may subpoena na. And according to what I heard, mayroon pang mga kasunod. Ngayon, itong kay Starrock, maaring additional to if yung video nga na yon ay ilabas ni Starrock. So medyo nakaka-curious ano kaya yung video. So abangan po natin kung ano man itong mga video na meron si Starrock at para makapagsalita ng ganito ang tatay ni Beyonce. So doon naman sa mga kumu-question kay Beyonce, no? Abangan nyo po yung mga susunod na gagawin ni Beyonce, no? Tulad ng sinasabi ko, it can be a strategy or talagang nahihiya pa siya, no? Kaya abangan nyo po, no? Ako, abangan ko rito kapag na-monetize siya. Magpapakita po ng mukha yan. Okay, so yun po at maraming salamat and always po matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito lamang, maraming salamat.